mataas po yung releases. Mas malaki yung amount na releases sa DPWH. There is a certification of new or excess revenue. So naniniwala ka na medyo mali? Kailangan ko ho pag-aralan. Interested rin ako malaman kung pareho sa tanong nyo, paano lumabas yung flood control? I meron think, po, pag tinanggap na po ng departamento yung appeals, ibig sabihin, it was validated. Anyway, trabaho naman po ng DBM at ng DOH correct. to validate Yes. or revalidate itong mga claims na ito. Kung totoo naman at pinaghirapan nila, pinagpawisan nila, ano ba naman yung 1.4 billion na halaga na health emergency allowances ng mga health workers na pinagpawisan talaga ito, pinaghirapan ng health workers natin. No. Ano ba naman yung halagang yon kumpara po sa mga releases po ng unprogrammed funds sa DPWH na alam naman natin na pinagsasamantalahan po ng iilan. At going back to my question po kanina, Mr. President, under the GAA, yung prioritization sa releases ng unprogrammed funds, di ba personal benefits, social services, foreign assisted projects, infrastructure projects, pang-apat po ang infrastructure projects, pero bakit parating naging mas mataas po yung releases, mas malaki yung amount na releases sa DPWH? Bakit po kaya, Mr. President? Actually, yung katanungan nyo ho, parehong katanungan ko. I was studying kung paano po ba ang releases despite the prioritization. So, ang explanation ho sa akin, ito subject pa sa more pag-aaralan ko talaga ito later on. Ang advice ho sa akin na yung prioritization applies whenever there is a certification of new or excess revenue. So naniniwala ka na medyo mali? Kailangan ko ho pag-aralan. Interested rin ako malaman kung pareho sa tanong nyo, paano lumabas yung flood control? No? Meron pong prioritization, pero pag titignan yung prioritization, pang-apat po ang infra. So pareho yung paniniwala natin na mali, yung prioritization. I need to understand pa ho. I have to, pinag-aaralan ko pa at humingi pa ho ako ng documents para po pag-aralan. Hindi ko po masabing mali, pero pag-aaralan ho natin. No? At meron lang po akong napansin. Parang hindi ho nagtutugma doon po sa kanyang prioritization. So hindi nga tama. parang gano'n na rin. Hindi ko pa masabi with certainty, to be fair. No? Anyway, Mr. President, 60 billion, maalala niyo po ito na pag-usapan rin po kagabi. 60 billion ang kinuha po sa PhilHealth. Ito po yung tinatawag nilang excess funds na sabi ko nga no, sa hearing, no, na legally acceptable but morally unacceptable for me, no, na gamitin po yung PhilHealth funds sa unprogrammed appropriations. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan eh. Klaro naman, health ng Pilipino yan. Noong 2024, July, kinuha ng National Treasury kasi excess funds po. At napatunayan natin na hindi naman talaga excess funds yun. At ngayon nga, pinabalik po ng Executive Department for next year na. So, ibig sabihin, kinuha noong 2024, ngayon, binabalik na sa 2026. Noong 2025, zero pa yung budget ng PhilHealth. So, double whammy nga sila na nakunan sila ng 60 billion, tapos noong 2025, zero pa yung budget nila. Alam naman natin, napaka-importante po nitong PhilHealth funds dahil maraming Pilipino po ang takot magpa-hospital dahil sa kahirapan, dahil walang pambayad sa hospital. Pero pag alam nilang sasagutin ng PhilHealth, matataas yung benefit packages ng PhilHealth, ay hindi sila matatakot magpa-hospital. Reality po yun. We are very, very far yet from the full implementation of the Universal Healthcare Law. Ang layo pa po sa ngayon. Ang dami pang pasyente naghihingalo na kailangan po ng tulong. Nag-aantay dyan sa labas ng hospital, hindi makalabas. Sinasangla yung refrigerator, binibenta yung karabaw para makalabas lang po sa hospital. Nakakalungkot po na kinuha po yung 60 billion ng PhilHealth noong 2024 at ginamit sa mga unprogrammed funds. At hindi naman namin alam yung detalyado. According to
DBM, no? Ginamit raw sa HIA, ginamit sa MAIP, HPEP, and other programs. Yun ang sabi ninyo kasi to justify na ginamit nyo sa health. Pero nirambol nyo na yun eh. Nirambol. Justification nyo lang po yun. Ito, may tanong nga ako rito ah. At alam po ito ng ating ng ating chairman ng Committee on Finance. Sabi mo HPEP, hindi pa nagagalaw. Tama, Mr. President? Tama po. Sa 2025. Yung Yes. regular appropriation, Yes, correct po. hindi nagamit. Ang tanong ko ngayon, bakit nag-release ng unprogrammed appropriations na 1.69 billion sa HPEP? For 2025? Yes. Ah, Or 2024? 2024. Last year. Pero historically, bumaba yung decision paper. Yung details na to na binigay ng DBM, di ba? HIA, MAIP, HPEP. Bakit nag-release pa ng, pakit-check niya lang sa record ninyo. Kung 2024 or, bakit nag-release pa ng, pakit-check niya lang sa record ninyo. Kung 2024 or 2025 ba ito? 1.69 billion. 2024 ba ito? Ang question ko lang dito, bakit, kung 2024 yun o 2025, bakit nag-release ng unprogrammed funds for HPEP? Kung ang 2025 nga natin sa HPEP, hindi pa nagagalaw, November na ngayon. Yung 1.039, tama po ba? Senator, Saan ito nasabi pa ako? ito pong may release po sa HFEP 1.09. This is for 2024 po. Ito yung na-discuss sa DBCC, Yes. Mr. President. Oo. Sa 2025, wala pa hong nare-release o walang na-release. Na unprogrammed funds. Yes. At sa regular ng HPEP. Yes. Pa-check na naman natin to kasi maaaring nilagay nila, no? Doon na rumble na po yung, sabi nila, saan napunta yung pera ng PhilHealth, HIA, MAIP, HPEP, or other programs, including infrastructure. Pero ang tanong ko lang, sabi ko nga, na-discuss natin na wala pang nagagamit sa 2025. At nakapag-release rin po sa program. Baka pwede nating tingnan ng mabuti ito. Papahingi ho tayo ng report on that. And also, Mr. President, na-release na ba yung 5.8 billion para sa social pension for indigent senior citizens noong 2024, Mr. President? Yes. Na-release na po. At yung waitlist po, Lahat. baka, di ba meron pang waitlist sa mga senior citizens natin na hindi pa nababayaran at it was discussed during the hearing, budget hearing rin po na about 10 billion. Diba? 10 billion ba yun, no? 12 billion po. Baka pwede nyo rin. Or nagdagdag ho tayo ng 8 billion for the waitlisted senior citizen this 2026 po. So mako-cover na ho natin yung backlog. Sa Comrep po, no? Yes. Baka pwede nating ipaglaban po ito. Yes, opo. Kaya nga sabi ko, sana, isa ito sa binigyan sana ng prioridad. Matagal na itong waitlist na ito. Maraming lumalapit po sa akin ng mga senior citizens. Kahit saan ako magpunta sa mga nasunugan, sa mga nabahaan.
kiniklaim nila, sabi nila, hindi pa namin natatanggap yung aming social pension. Pinasa na natin na batas yun from 500 to 1,000. Pero yung iba nasa waitlist. Hindi naman po maintindihan ng mga lolo't lola yon natin na kawawa naman sila na nasa waitlist po sila. Baka mabigyan po ito ng prioridad ng gobyerno at ng DBM. Kung magre-release kayo ng program funds, unahin nyo na lang po yung talagang makakatulong sa mga mahirap, talagang matatanggap nila at mapapakinabangan. Yung mga lolo't lola, alam nyo, kultura ng Pilipino na inaalagaan natin ang ating lolo't lola. Ano ba naman yung 1,000 na ma-release po sa kanila sa nasa waitlist, mabigyan lang po ng prioridad. I hope the good sponsor can give priority po dito sa ating mga... Yeah, you can be assured, Senator Go, na hindi ho natin pababayaan po yung ating mga senior citizens. So under the Senate Committee Report, nagpondo ho tayo ng 8.2 billion pesos doon sa mga waitlisted senior citizens. So by 2026, wala na hong waitlisted, lahat bayad na po. Salamat, Senator Win. No? Mahirap maging lolo't lola. I'm sure, darating ka rin dyan, pero medyo matagalan pa. Ako, 9 years na lang ho. Senior citizen na ako. Ibig ko sabihin, matagalan ka pa maging lolo't lola kasi wala ka pang anak. Siguro wala nang pag-asa yon, tingin ko. During the Blue Ribbon hearing, Mr. President, the DBM said the implementing agency determines what specific projects to prioritize for unprogrammed appropriations funding. What is the role of the DBM in terms of assessing the request of the agency? Lahat ho ba na ni-request ng agency mula sa unprogrammed appropriations ay i-release ng DBM? Who determines the amount? Who approves the release? Dati ho kasi may prioritization ng program funds. Ngayon, Pero ngayon po wala na kasi nalimitahan na natin to 3 cash items po. No, so foreign assisted, GOP counterpart, and ito yung military. sa 2026. Yes po. At yung I'm referring to 2025, 2024, the previous years or the current year. Ano ho yung kanilang basis or criteria? Prioritization po dito. Meron pong prioritization under the special provision. Ito po yung personal benefits, social services, government of the Philippines counterpart of foreign assisted projects, infrastructure projects, and other priority projects. Pero meron rin po kasi ditong isang parang kolatilia sa dulo, which I don't agree. Pero nandito na po sa special provision. Notwithstanding the foregoing, the order of priority may be modified to support the funding of urgent or implementation-ready projects. So meron ho ditong parang kolatilia, no? So in other words, kung pasok ka dito sa kolatilyang to, you're not part of the prioritization. So we really need to review one by one po yung release of amounts, especially to flood control projects. Salamat, Mr. President. At saka yung palakasan, tanggal na rin po dyan, Mr. President. Apo, Anyway, yan naging source po ng corruption dyan, yung flood control projects sa unprogrammed appropriation. Sana po'y mawala na po yan for 2026. yeah, for sure po. Itong unprogram ho natin, wala na pong sagip. Ibig sabihin, wala na pong lump sum for various programs, project and programs sa 2026 po. Paano po yung, kung sasagip, yung mga personal benefits po? Lahat po yan nasa program na po. Program nasa na. MPBF.
yung health emergency allowances po na appeals. Nasa NPBF na rin Kasi po yun ang ilalagay. naging pinagkunan, di ba, nung 6.8 for this year. Yes. Kung kakalanganin ho talaga at malaki po yung excess, pwede naman ho silang bumalik sa Kongreso for a supplemental budget. Pero matagal na po ito. Baka mabigyan po ng prioridad itong 1.4 if validated naman po. Ano po? 1.4 billion na health emergency allowances ng mga health workers. Apo. Kaya na sinabi ko, pinaghirapan at pinagpawisan po ito ng ating health workers. Pahingi na lang po tayo ng kopya sa DBM to submit to us the list of projects under the unprogrammed funds from 2022 to 2025. At sana maiwasan na nga. Ikaw na nga nagsabi, Mr. Chair, na naging semi-pork po itong unprogrammed appropriations, Mr. President. Yun lang po, Mr. President. Sana mabigyan po ng prioridad itong ating mga health workers, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin naghirap sa panahon ng pandemya at yung mga programang i-release po ng DBM, sana po yung makikinabang yung pinakamahirap nating kababayan. Gusto ko lang po magpaalala muli na hindi po maghihirap ang bansa at hindi mahirapan ang ating mga kababayan kung maayos lang na ginagamit ang bawat sentimo ng buwis na ipinagkatiwala ng bawat Pilipino sa pamahalaan. The Filipino people deserve better services, better healthcare, and most especially better governance. Malaki po ang parte ng DBM dito sa pagsiguro na nawasto po ang paggamit ng pondo ng ating bayan. At kung sino man po ang mahihirang na permanenteng DBM o yung ating OIC, please lang po, Mr. President, and I'm referring to sa ating DBM personnel, OIC Toledo at sa lahat po ng DBM personnel, please lang po, naghihirap po ang ating bayan, ang gulo-gulo po ng ating bayan sa ngayon. Sana po'y bawat piso, bawat sentimo po'y ang talagang mahirap na Pilipino pong makikinabang dito. Tingnan niyo po na mabuti. Be prudent sa inyong trabaho po. We thank the sponsor for his indulgence in answering our questions and congratulate him for taking steps to ensure that unprogrammed appropriations would not be abused moving forward. At gaya ng sinabi mo kanina, maraming mga katanungan na tinanong ko na katanungan mo rin. At sana po'y sabay natin itong maayos at masagot rin po tayo ng maayos tungkol dito. Salamat po, Mr. President.